Thank you mga kaibon. Maraming salamat po. Welcome back sa YouTube channel natin mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? For today's video, sasagot ulit tayo ng tanong ng mga kaibon natin. Ito po yung unang tanong sa akin ng kaibon natin. Ang tanong, Sir, may parisan kasi akong Green Opa Post RF. Nung nabili ko, nag-anak na daw ng Visual RF. Tapos second clutch, hindi naglabas. Sa third clutch ba, maglabas pa din po ba? Salamat po, happy birding. Mga kaibon, disclaimer lang po. Ang isi-share ko dito ay base lamang po ito sa kaalaman ko at karanasan ko po sa pag-aalaga po ng mga ibon. So dito sa tanong sa atin ng kaibon natin, meron daw siyang nabili na Green Opa Post RF. So sa unang clutch, naglabas daw ng Visual RF. Sa second, wala. Ang tanong ni Sir kung maglalabas daw ba sa third. So yung RF kasi, ang pagkakaalam ko, ang mode of inheritance ng mga RF is dominant din mga kaibon. Kahit isa lang sa parisan ang merong dugong RF, maglalabas din po yan ng Visual RF. Kaso nga lang, hindi yan palagi. Kahit nga po sa parisan, isang Visual RF tapos pinares niyo sa normal na green, so minsan hindi pa naglalabas sa unang clutch, pangalawa, minsan sa pangatlo, pang-apat, mga ganyan. So hindi palagi po yan. Sortihan lang yan kung baga. Pwedeng maglabas sa third clutch or pwedeng hindi. Pwedeng maglabas sa pang-apat na clutch, pwedeng hindi. Talagang swertihan lang yan mga kaibon. Dahil po ang RF is dominant po yan. Swerte kung kumargaga doon sa naging inakay niya yung dugo niyang RF. Ngayon, di ko masasabi kung maglalabas ba yan sa pangalawa, sa pangatlo, pang-apat. So swertihan lang po talaga yan. Ngayon, magbibigay tayo ng idea dahil itong mga RF, para sa akin, kung ako merong isang RF na merong dugo, halimbawa, kasi kadalasan yung mga naunang mga RF or kaya naman post RF, palaging kinakarga sa pail. So kung ako meron akong hawak na post RF tapos naka-split sa pail, ibabangga ko yan sa green na wala pong dugong pail. So gusto ko, dapat mas maganda makagawa ka ng sulit na RF na hindi pulang mata or kaya naman walang dugong pail. Kasi sa tingin ko kasi mga kaibon, kagaya ng tropa natin dati na merong RF na pail, ang ganda sana kaso hindi naman naibenta dahil nga mahina yung mga katawan. Inabot lang ng 4 months, parang lumabo yung mata, tapos yun na, pahina na ng pahina. Yung iba naman na kapatid no na nilabas na pail, RF na pail, ganun din, mahina yung katawan. Di ko lang alam kung ano ba ang sekreto ng mga breeder dyan, kung ang mga Visual RF na pail palo ba talagang sadyang mahina, halos hindi na i-breed, or depende. Kasi meron naman tayong tropa na merong red factor, opaline na red factor, walang dugong pail, okay naman, napakaganda nga eh. Naibe-breed naman niya nang talagang nagtumanda rin at nag-matured. Pero yung mga Visual na RF pail niya, yun lang, bagsak talaga pag inabot ng pinakamatagal lang sa kanya 5 months. Yun na, ang sabi niya sa akin, kailangan kung magbe-breed ka ng RF ng red factor, mas maganda yung walang dugong pail. Talagang matibay, kumbaga malakas yung mga katawan. So yun lang ang sabi niya sa akin. So para hindi naman tayo nakapag-breed pa ng red factor, pero marami tayong tropa na merong red factor at doon rin tayo kumukuha ng idea. At yun na nga ang sinasabi, kagaya po ng nabanggit kong ito. Yun po mga kaibon, ito yung unang tanong sa atin. Pangalawang tanong,
Sir, tanong ko lang, anong dahilan ng di ma-fertile na itlog nila? Paano maganda gawin para ito ma-fertile at mapisa ang itlog? Matagal na kasi hindi pa nangingitlog yung yung iba nangingitlog, di naman napipisa. Salamat sa sagot. So ganito kasi yan mga kaibon. Unang-una, tingnan natin kapag ang mga itlog ng alaga natin halos talagang merong mga parisan na hindi nagpe-fertile yung itlog, or kaya naman sa 5, isa lang ang fertile, tapos yung iba naman talagang kahit may laman di napipisa. Unang-una, kapag po ganyan ang mga breeder po ninyo, unang senaryo dyan agad na tinitingnan, kapain nyo po ang katawan. Kapag mga payat po yan, mahirap talaga po makapagpa-fertile ng itlog yan. Yan po ang una, kapain nyo po, hulihin ninyo at kapain po ninyo yung katawan. Kapag payat, kinakailangan niya may kondisyon ang katawan. So paano ba magkondisyon? Ang pagkondisyon po, unang-unang step dyan, pinupurga. Pag napurga, halimbawa napurga na po ninyo, so meron naman tayong naging past video, yung unang video natin ngayon kung paano magpurga, nabanggit naman natin doon. Tapos kapag naman napurga na, magbigay kayo ng gulay, kangkong, pechay, tapos doon sa mga seeds ng alaga po ninyo, mag-add po kayo ng sunflower or kaya naman canary. So ang mixing niyan, 3 kilong African mix, 1 kilong sunflower, 1 kilong canary. So yan po, ibigay nyo po yan sa alaga ninyo sa loob ng 15 days, pati yung gulay gawin nyo pong 4 times a week. So pagtapos ng 15 days, kapainin nyo. Pag maganda na ang katawan, okay na po yan, pwede na po yan ma-breed. Tapos ibalik nyo na po sa African mix yung patoka. Wala na pong add na canary at wala na rin pong add na sunflower para hindi naman magkasapola. Yung gulay, ilipat ninyo kahit 4 times a week. Mas maganda, dapat ang ipapalit nyo doon sa kangkong o kaya pechay is malunggay. So ganyan lang po ang pagkondisyon. At yan po ang unang senaryo kung bakit hindi nagpipertil ang itlog. Baka po wala sa kondisyon ang katawan ng mga alaga ninyo. Ngayon, pangalawang senaryo kung bakit hindi nagpipertil, baka hindi rin kayo nagbibigay ng vitamins at wala rin pong cattle bone or kaya mineral block. So kung hindi kayo nagbibigay niyan, magbigay na po kayo. Lagyan nyo yung cage ng cattle bone, mineral block at yung vitamins po. Ang pagbigay po niyan mas maganda Lunes hanggang Sabado, pagkalinggo pahingahan nyo, or kaya naman pagkasabado at linggo pahingahan nyo, tubig lang. Ako po ang binibigay ko na vitamin sa mga alaga natin, sagupaan. Sa umaga, sagupaan. Pagkahapon, nagbibigay tayo minsan ng Vitamin Pro or kaya tubig na lang din. So hindi naman natin talagang sinasagad na purong vitamins yung alaga natin, kasi pag sagad na sagad sa vitamins ang mga alaga nating ibon, baka magka-red suffuse naman yan. Yung parang patsi-patsi na kulay pula sa katawan, yun po ay sakit sa atay. So kapag nasobrahan ng ibon sa vitamins, yun po ang nangyayari. Nagkakaroon ng ganon. So pagbigay ng vitamins, kung gusto mo naman umaga at hapon, konti lang, basta kumulay lang ng konti ang tubig, okay na yan. Wala na pong problema dyan. So yan po yung pangalawang senaryo kung bakit hindi mapertil-pertil yung itlog. Ang pangatlo, baka naman nabubulabog sa area. Kapag bulabog ang alaga natin dyan sa area nila, talagang hindi makakapagpa-pertil yan at mahirap. Kagaya for example, mating. So nabulabog natin, di nagkalas, unsuccessful yun. So dapat hindi sila mabubulabog. At halimbawa naman, naglilimlim, palaging nabubulabog, hindi makapag-concentrate yan, hindi makapipertil yung itlog dahil walang init na na-absorb. Kaya dapat tahimik yung lugar. So yan tatlong yan na nabanggit natin, yan mga posibleng paraan ay dahilan at pwedeng solusyon
para makapagpa-fertile tayo. Halimbawa yung tatlong niya nabanggit ko is okay naman, wala naman problema, okay naman lahat yan, na isusunod naman, maganda ang katawan, may vitamins, may gulay, di naman bulabog, pero infertile pa rin. So ang solution po dyan, biyakin nyo po ang breeder, hindi po yan compatible. So kapag hindi sila hindi makapagpa-fertile na okay naman lahat, hindi yan compatible. Mas maganda, ang suggestion ko dyan palagi, binibiyak. Hinahanap ng panibagong kapares at sinusubukang itis breed, baka sakaling doon sa bagong kapares makapagpa-fertile na po kayo. So yan po ang dapat ninyong gawin. Siguro naman napakalino na po ng ating nabanggit. Talagang mauunawaan ninyo po yan. At dapat yan po ang gawin po ninyo. So yan po yung pangalawa. Pangatlong katanungan sa atin mga kaibon. Idol, gagawa po ako ng materyales sa Cremino Opa. Okay lang po ba yung Par Blue Opa Pale na kak sa Lutino Opa na hen? Maraming salamat po. Mga kaibon, napakaganda pong katanungan ito sa atin ni Sir. Sa ganito pong klase ng parisan, pwede po yan makapag-produce ng Cremino Opa. Pwede po yan maglabas ng green Opa line, split pale, split ino. So kung meron tong dugo na Lutino Opa mo na Blue Series, pwede po yan maglabas ng Par Blue or kaya naman Blue. So pwede po yan maglabas, lalo kung naka-split po yan sa Par Blue, pwede po yan maglabas ng Par Blue, Opa line, split ino, split pale. So yan po, project pang project Cremino Opa po yun. Bibigyan kita ng idea, idol. Meron akong parisan na ganito po ang naging ID. Split pale, split ino. So na-vlog ko na po yun. Talagang alam ng mga kaibon natin yan na matatagal na dito sa YouTube channel natin. Na-vlog ko po yun na yung parisan ko noon na ginawa nating projects para experiment lang yun. Nagpares tayo ng split ino, split pale. Yung parisan kong yun, unang naglabas po siya ng mga ino. Halos puro po ino ang nilabas. Pangalawang clutch, ang nilabas naman niya, puro din po pale palo. Nagiging alternate po yun, ino, pale palo, ino, pale palo. So shout out sa nakabili sa akin noon na taga Binangonan, Rizal. So napakagandang materyales noon. Ewan ko po kung nandito pa si Sir sa YouTube channel natin. So pwede po yan at baka ganun din po ang maging senaryo kapag po nag-project ka na ng mga pinagpares mo mga inakay ng ganyang klaseng parisan. Baka po ganyan na ganyan ang maging senaryo. Unang pisa, ino, sunod mga pale palo. So yun po. Panghuling tanong sa atin ng kaibon natin. Bossing, welcome back. May katanungan po ako. May parisan po akong green Opa Dilute Kak at Bio Opa Dilute Hen. Nakapagpapisa po ako, naglabas sila ng albino. Ano po ang magiging ID ng inakay? Salamat po. So ang parisan ni Sir, green Opa Dilute na Kak at Bio Opa Dilute Hen. So ang breeder mo po, naka-split po yan sa ino. So dahil po ang breeder mo is parehong visual na dilute, ang magiging ID po niyan albino Opa Dilute. So yan po ang magiging ID niyan. Ang ID ng parent mo naman, green Opa Dilute split ino na Kak at Bio Opa Dilute split ino na Hen, dahil po naglabas ng visual na albino. Sa mga magiging kapatid po ng albino, lahat po yan Opa Dilute, possible split ino. So nakuha. So ganyan po ang magiging ID niyan. Maraming salamat po mga kaibon. Hanggang dito muna yung mga katanungan sa atin ng kaibon natin. Sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. Happy birthday po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat mga kaibon. Thank you po.